The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Magandang lalaki, Brad Jeff. Ayun na. Baka may gel na siya. Naka-gel na si Brad Grabe Jeff. yung pailaw ni Pastor Jeff, oh. Good morning, Brad Ted at Chuck. Usually, ang ring light nakalagay sa harapan ng mukha. Yung sa'yo, tutok sa Para ulo siyang mo, anghel. ha? Parang anghel. Yun na nga, Meron oo. siyang ring sa kanyang bumbunan. Correct. Para mukha tayong angel, Chacha. Yeah. Sige. Good morning, Brad. Good morning. It's another glorious day for our Daily Bread. Go ahead. Yes, good morning, Brad Ted at Chuck. Nasa tema po tayo ng Armor of God. Yung command po ni Apostol Pablo is to stand firm. Alam mo, Brad Ted at Chuck, sinulat niya to habang nakakulong siya sa Roma. Siguro pinagmamasdan niya yung bantay niyang Roman soldier at naging inspirasyon sa kanya to para sumulat na napakagandang command, kumbaga, no? Minamamasdan niya siguro yung uniforme nitong sundalo na to, yung tindig. Kaya nga sabi niya, stand firm. Tulad ng sundalo na nasa harapan niya siguro, no? Yung mga tagasunod ni Kristo, stand firm kahit anong dagok ng persecution, hirap ng buhay, temptasyon, okay? Manatili daw tayong nakatayo ng matuwid. Now, paano po manatili nakatindig? Okay? Sabi, isuot mo yung armor of God. At kahapon, sinimulan natin yung belt of truth. Ang pundasyon ng laban natin ay yung laban natin na to ay, ang pundasyon ay katotohanan. Kung tayo namumuhay sa kasalanan at sa kasinungalingan, walang kwenta yung laban. Ngayon naman po, yung breastplate of righteousness. Ginugol ko to, Cha, baluti ng katuwiran. Ayan. Nakapanood na po kayo siguro nung mga lumang pelikula, no? Yung mga panahon ng Roman War and all. Makikita natin yung breastplate po, yung nasa dibdib ba? Ito po yung protection na gawa sa sa metal or bakal. Ang protection po ay para sa mga vital organs, lalo na sa puso. Okay? Laban sa mga pana, palaso, yung espada. So kung wala ito, yung isang sundalo po, sobrang vulnerable. Okay? Same thing din po sa buhay. Ang pagiging matuwid, yung breastplate of righteousness natin, ay pamumuhay na matuwid, yan po ang protection natin sa ating puso. Ang sabi po kasi sa Biblia, yung puso daw po natin is the wellspring of life. Diyan daw po nagmumula ang lahat. May isang verse pa sa Bible, the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung puno ng galit yan, pagmumura at galit at mga masasama lalabas dyan. Kung puno ng hinagpis yan, puro reklamo lalabas dyan. Pag maganda ang puso, maganda rin yung lalabas. Ganun lang po yan, parang sponge lang yan. Pag pinisil mo, kung ano laman nun, lalabas lang po yun. Kaya dapat po, proteksyonan daw po yung puso. However, okay, paano po maging matuwid? Kasi sabi po sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kung tayo po ang magbabase sa ating sariling katuwiran, madalas nga yung kabaitan natin pag wala si God sa picture, puro pang sariling motivation, di ba? Pang sariling kapakanan iniisip, kaya gumawa ng kabaitan. So paano pong maging righteous? Ang sabi po sa 2 Korinto 5:29, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito pong verse na to, yung righteousness is not by doing, it's by being. You cannot be righteous by doing, you can only be righteous by being. Ano po ibig sabihin nun? Kahit anong gawin mo, kung wala sa ginawa si Kristo sa krus upang mamatay sa atin, sa bayaran ng ating kasalanan, hindi po tayo magiging matuwid. Pinili po ni Jesus na mamatay sa krus upang pagbayaran yung nagdulot, kaya tayo naging baluktot, yung kasalanan. Binayaran po ng Diyos sa Ama sa Langit ang utang natin na magdudulot sa atin ng kamatayan because the wages of sin is death. Kaya po, ikaw na namumuhay ngayon, na pilit mong tinatama yung mali, pilit ka nagpapakabait, kung wala po si Kristo, mahirap pong gawin yan. You cannot do it by yourself. It's a matter of being, not by doing. Pag naging anak ka na ng Diyos, madali na lang isak pamuhay ang pagiging matuwid. Kaya yung point na tawag na grace. It's only by grace, kaya po tayo naging matuwid. Not by our own doing, because we cannot be good left to ourselves. Ulitin ko po ulit, 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan
upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil pag humarap kami sa iyo one day, pag kami namatay at humarap sa iyo, hindi mo makikita yung lumang Jeff, hindi mo makikita yung makasalanang Jeff. Ang makikita mo ay ang katuwiran na natanggap ko nung tanggapin ko ang iyong anak na si Kristo. In fact, sabi mo sa Bible, we are hidden in Christ. Ang makikita mo yung katuwiran na dinulot ng iyong anak, hindi yung katuwiran na pilit kong ginagawa. Salamat Lord, dahil sa katuwiran na yon, kami mapupunta sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo ngayong araw na ito para magpasalamat sa amin po napakinggan na napakagandang mensahe muli mula kay Brad Jeff Eliscopides. Lord, we pray na lagi niyo po siyang aalagaan, lagi niyo po siyang babantayan at gabayan sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. Mahal na Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Sa biyaya po ng aming programa na nakakaabot po sa napakaraming mga Pilipino, lalo na sa mga nagdarahop. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po ang mga inuulan, binabagyo, ang lahat po ng mga Pilipinong naghihikahos sa mga panahong ito. Yakapin niyo po silang lahat at bigyan po ng lakas ng pangangatawan at loob na maharap ang mga hamon sa buhay. Naniniwala po kami na sila po ay hindi niyo pababayaan kailanman. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad Jeff. Muli, salamat na marami at bukas ay bispiras na ng Huwebes. Ang bilis ng panahon, Brad Ted. Oo. Mag-biyernes na. At bukas ay 98 days na lang at lilipas na ang Pasko. Pasko na. Masyado naman kayong excited. Sige. So Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Ito po ang inyong Daily Brad. Sama-sama tayo ting umaga po. PastorJeff.ph sa Facebook at YouTube kung mamiss niyo po itong segment na to. Ako po yung naghatid sa inyo ng Daily Dose of Inspiration. God bless, Brad Ted and Cha. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.